Puro Zoom yung ano eh, yung mga podcast equipment. Yung P4, meron ako nun eh. Pero meron din ako nung H5 kasi hindi ko masyadong nagagamit. Okay. Siguro mga 2 years lang siya. Tapos lumabas yung P4. Sabi ko, mas okay ito. Kasi P4, apat na pwede mo talaga eh. Yeah. Although yung H5 madami rin. Anyway, eto kasama ko si Jay Ignacio ng Alandal at ng meron saka mga filmmaker and comic book writer. Yes. At saka OPM icon. Hindi naman icon. Oo nga eh. Pero actually sobrang daming kung madaming hindi sagad-sagad sa mga kwento pag si Jay Ignacio sa comics, sa music at kung saan-saan pa. One day episode kami ng proper episode sa studio. Oo nga. Utang ko sa kanya yun. Dati pa. Yan na! Pwede na ako maningil. Joke lang. Pero dito sa Peacock, part ko ng Peacock. Well, yung unang batch selections, sama ko doon. Pero doon sa parang organizers ng Peacock. No. I'm just a writer. So I have no involvement in the organization. Gano'n, kala. Pero you have always been, since kailan ka pa naging staple ng comic book scene? Oh, wow. Nagsimula akong umattend ng local events 2013 lang. So, fairly recent. And at that time, hindi ko alam na may local scene. Nagulat na lang ako kasi may kinommission akong drawing kay Paul Medina. Kasi sabi niya, punta kang Indigate. Sabi ko, ano yun? This is 2013. Talaga? Sabi ko, ano yun? Nagbebenta ko lahat ng comics dun. Talaga? So, pumunta ako. Sabi, wow, may ganito pala. Oblivious ako noon sa local scene. Talaga? How did it escape you? Parang Hindi ko lang sa mundo because I never, hindi ko naging lifestyle in comic. Ang impression ko kasi you were No. Nagkaroon lang ako ng magandang immersion over the last 12 years. I see. I only started consuming comics seriously year 2000 and I was already 28 years old by then, so late bloomer talaga ako. And that was because at that time I was living alone in the US. Ayun, so nabasa ko yung Sandman. I would bike to the nearest Barnes and Noble. So nakatira ako sa States na isang taon. And I had way too much time on my hands. So sa Barnes and Noble ako araw-araw. Nasa US ka nun? Oo, nasa Seattle ako nakatira. Tapos sabi ko, sikat sa mga kaibigan ko itong Sandman eh. Patulang ko na lang. And I got... Bagong labas ng Sandman nun? Hindi. Tapos na yung series. Maybe this was 10 years after it concluded. So, wala na kasi ako magawa nun. Nahook na ako. Pero alam ko yung The Police nagmukha si Paul Medina ng cover nun, di ba? Yung second album namin. Oo. Ewan ko ba't ko nalaman yun? Basta nakita ko lang yata yung album nyo. Tapos nasa Paul Medina to. Baka pinost niya or yung post ko na tag ko siya. Hindi, nakita ko sa Odyssey. Okay. Basta kasi yung artwork na ginawa niya para sa CD, iba pa dun sa cassette. So, dalawang artwork yung ginawa. Tapos may poster ko siyang ginawa. Okay. So, tatlong klase. Kaya siguro naisip ko parang you've always been into comics. Kaya... Oo nga. Okay. Pero syempre yung the highlight of your comics career so far is your collaboration with Alex Nino. Yeah. How did you tawag doon, score that opportunity? That gig? Ganun din. 2013, nakilala ko siya sa San Diego Comic Con. Ang daya mo naman, kaka-comics mo pa lang, Alex Nino. Joke lang. Oo nga eh. Talaga, swerte. I appreciate the love.
Pero yung, so doon ko siya nakilala, and then from there, in-interview ko siya para sa documentary na ipapalabas ko bukas. So yung nangyari is, we got along, na yung, I commissioned him to do mga 12 drawings for my short story na sinelf-publish ko. So yung The Merchant of Oltrarno. And then, siguro nagkatiwala na siya sa akin. I paid him on time. I never asked for a discount. Yung mga ganon. Parang, alam niya malinis yung ano ko, yung transaction ko. Oo nga, no? So, then one day, nasa States ulit ako, tapos sabi ko, alam mo, meron nga ako iniisip na may idea ko para sa comic eh. Kinuwento ko sa kanya, may ganitong eksena, may Espanyol na may kargang infant na may nilalabanan ng attackers, patakbo siya sa beach. Kinuwento ko lang yun gano'n sa kanya. It was just an idea. Tapos sabi niya, gawin natin yan habang buhay pa ako. Oo naman. Anong naging ano mo nun? Nung sinabi niya na siya pa yung nagsabi mismo. Siyempre, flattered ako na parang hindi ako magpaniwala. And then, quickly, nag-set in yung takot. Kasi wala pa yung kwento noon. Wala pa ang title nun. Hindi pa siya tinawag na Alandal nun eh. Pero, kumbaga, hindi ka na mag-hesitate nun nung sinabi niya yun. As soon as he said he wanted to do it, I did not want to pass up the opportunity to work with him on a real comic book. Kasi illustrated story lang yung una namin collab. So ito talagang graphic novel. So ako, sige, hindi ko na palalampasin ito. Ayun. So parang siguro, muna. Talk about how is Alex Nino personally? As a person? What do you say about him? Kasi parang He's enigma siya to a lot of Filipino artists. Elusive siya. Hindi siya welcoming. Pag ando siya sa mga when he used to attend cons pa. Ngayon, health-wise, he's not very eager to attend anymore. Pero, like when I met him, I was very happy to be there. You know, malakas siya and accommodating. Pero, when I got to know him more, yung hindi siya talaga open sa mga tao kasi ang dami nang gumamit sa kanya. So marami siyang kinasamaan ng loob sa iba. So hindi siya very trusting sa mga... Swerte lang ako talaga na siguro cute ako. na he lets me into his space. I can visit his apartment. Ganun pala. So pinapapasok niya ako sa apartment niya. Kahit tambay ako buong araw din sa kanya. Nakwento mo nga yan dati na parang you were hanging out with him and may mga videos ka pa. Some of which I used in the documentary. Ayun pa, you're a documentarist. Tawag mo documentarist? Documentarist siya. Basta yun. Yeah. So, pero Alex Nino, kasi tingin mo, kilala pa ng mga bata ngayon yung Hindi na. Alex Nino, ba? Hindi na. So, tell us about Alex Nino and his legacy na kailangan, hopefully, sana matandaan pa rin sa mga new generations of Okay. The main problem we have as a culture, we suck at archiving. Terribly. So yung mga works ng old masters, from Tony Velasquez when he created Kenkoy in 1939 or 29 ba? 39. Onwards, all these great illustrators that we had, hindi kilala ng generation ngayon because all yung body of work nila, they're all gone. They're out of print. The originals are destroyed or they belong in private collections that nobody sees. So it's really hard. So the effort really is, I think,
major yung ginawa ni Jerry Alangilan dati na may online museum siya bago tinayo yung physical sa San Pablo. Sige, O, diba? O yun, so yung ano niya, yung online museum niya, that's where you could get a history lesson and a sampling of the works of the masters. Oo nga, no? So there's no other way to to introduce that than to just keep talking about it. Yeah. Ako, ginawa ko yung Alandal para makilala siya ulit. Kasi he's somebody from the golden age. Actually, ang laking tulong nun, no? Diba? Diba? The idea there was, first of all, siya talaga yung superstar sa comic book na yun. That was designed for him to shine. You know, kasi ako, first timer ako, sino ba ako, diba? But that guy deserved all the accolades. So anyway, perfect din na yung story theme na sinulat ko is similar to the kinds of stories that Kuching used to create. And Alex Nino was from the golden age din eh. So I wanted to bring that. Somebody from the golden age would draw a new age of Pinoy comics. Oo nga. In a way, it is a reintroduction of Mang Alex to the new... With the younger, yeah. Meron ka bang what was... diba, kasi may mga bagong komikero, diba, na kilala ka. You're kinda known in the community, diba? Yeah. So, yung may mga encounters ka ba ng mga bata na si Alex Nino, what is the hype all about? Ay, you know what? Ang magandang kwento dyan, si Eileen. So si Eileen, Alangilan, the widow of Jerry Alangilan. Yes. For those listeners who may not be familiar. So merong Comicero Comics Museum na in-establish dun sa San Pablo City. Ang kwento ni Eileen is tuwing yung mga nag-field trip ng mga bata, Oo. they all end up gravitating towards the works of Alex. Oo. Kasi sobrang strikingly different talaga. Talaga, totoo, no? So they all end up dun sa art books ni Alex. Nagkukumpul na sila ron. Itinan nila yung mga nasa wall. Kakalkalin niya yung mga yung mga books yan. Pero oras na nakita na yung mga art books na yung mga Alex. Nandun na. Para siyang wormhole na. Tapos yung reaction talagang Kasi Yeah. the first time I saw it, because of Jerry Alangilan's Comicero.com. Kasi it was really, kumbaga, parang hindi ko parang nakakabigla talaga na this is the Filipino comics legacy. Diba? That I had no idea na gano'n. Kasi inabutan kong comics na local, yung mga Sagasi, medyo hindi na hindi na ganung level eh. Yeah. Yung mga parang basta-basta. Sorry na lang dun sa mga sa mga dati, but you know what I'm talking about. No disrespect, man. Yeah. 'Di ba? Compared to the golden years, it was really the quality was very different. Yeah. And nung nakita ko yung mga gawa niya na Redondo dun sa Comicero.com, so, grabe. Naintindihan ko siya eh, kung bakit ayaw niya nung kumbaga parang dati kasi medyo against siya sa Pinoy manga, di ba? Naintindihan ko siya kasi meron tayong ganito eh. Yeah. Di ba? Yun yung kanyang sinasabi talaga before. And I agreed, yes. Di ba? Although I would understand na may mga bagong influences talaga, pero this should be preserved. This should be reintroduced to Filipino artists. Yeah. Yung naman, yung huling Comic-Con ni Jerry, he made it public naman na he softened his view on that. So parang hindi mo na kailangan piliting maging Pilipino yung comics mo kasi no matter what the style, lalabas din yung pagkukulit mo. So parang hindi na siya anti-manga by then. Nag-evolve na rin yung I stand think niya. he flipped mga hindi man flip. Kumbaga gradually naintindihan niya na yun. Mga lalo na nauso yung Facebook, di ba? Right. Nag-ano na siya, nag-mellow na siya. And of
of course, he's a smart man. He would definitely understand that. Yeah. But you were close to him. Relatively close. We lagi ko siyang kinoconsult, sila ni Aileen. So like, meron kong doking ginagawa. Ano ba ito? Nabalitaan niya, na-interview ko na si Mang Alex, medyo bumait na siya sa akin. Talaga. yung una medyo worry pa siya. Well, ganoon man talaga si Jerry din eh. Pero nung over time, like, inimbitan na niya ako dun sa bahay nila. In-invite niya ako nung 50th birthday niya. Talaga? Yung mga ganun eh, parang piling-pili yung inimbitan niya. True. Sabi niya, pare, I consider you a friend. Ginanon na niya ako. Well, kasi siya, kasi yung dalawa, nung wife niya, si Ate Aileen. Kasi teacher ko si Ate Aileen dati. High school. Okay. Alam ko yung idea, kasi tapos I was one of the comikeros before yung mga, so yun. Tapos, tawag dito, basta, I have very fond memories about her. Yeah. Siya yung tuwing may na-receive akong works ni Mang Alex na already, dinadala ko kagad sa kanya sa babo. Pare, gusto mo makita, punta ako dyan. Sige, punta ka. Dadali ko yung box ng artwork. Mga ilang batches, actually. Ilang pages sa isang batch. Actually, nung una, mga pictures lang na in-email sa akin. Tapos dadaling ko. Ako doon para ipakita kay Jerry. And then nung dumating na talaga, nung nauwi ko na yung originals ng Alandan. Naku, di nag-geek out siya ng todo. So 2 batches yun, yung Merchant of Ultrarno paintings. Pinakita ko sa kanya. Excited siya. Tapos yung Alandan, ayun na, para naiihina siya sa excitement. At saka I had the impression naman na close kayo kasi pinopost ka niya di ba? Hindi naman siya ganun doon sa kung sino-sino lang di ba? At saka siguro, so there was a time na might have been months before, or maybe the year before, lumala na yung condition niya. Nag-message siya sa akin. Pare, kasi nakita niya puro food posts ako Mukhang masarap din sa Spanish restaurant sa condo niya. Dalawin ka namin ni Aileen. Sinadya ako. Talaga? Yun lang. Nag-hire siya ng driver at van. Punta sila ni Aileen sa BGC. Kain kami doon. Tapos nagkape kami somewhere else. Tapos umuwi na sila. Pero yung na siya nun, hirap na siya nun. Para hindi pa nagmanas yung mukha niya nun. Okay pa siya. You can see that it's an effort for him to. Pero you've seen his collection din. Oo. Grabe yung collection niya. Just his own artworks alone. Diba? It's already wow. I only saw it nung when he was already dun sa wake, dun sa bahay. Tapos pinakita ni Ate Eileen yung studio niya. Yeah. At saka yung collection niya, yung mga racks lang doon. ang dami talaga, At saka it's an entire library ng ng mga comics talaga na yung iba hindi mo na mahanap. Talaga, grabe. Kasi when I met him, his house was, they were just renting doon sa isang side doon yung unang mini parang yung living room nila, yun ang unang Comikero Museum. Okay. Dami doon si Ate Aileen mahilig yun sa mga craft stuff So gagawa siya ng mga tawag doon, mga frames, di ba? Meron pa nga ako ng mga niya yung gumagawa siya dati ng mga Scrapbook. Artbook. Yung blanco. Ayun, So, pagka niya... Sketchbook. Yan. Tapos siya, tawag dito,
Sabi ko, kasi ang gulo na nagkasasalita. Sama ka dito. Tara. Sama ka dito. Dito kasama natin si Randy Valiente. Sinali ka pa nakaupo rito. Hindi, saya mo siya. Ayaw mo siyang tumayo. Ayan, so, dapit ka pa. Dapit ka pa ng konti. Ito, kasama. Rin yung mga Rapido. Oo nga eh. Ito, kasama natin si Randy Valiente. Hello. Live. We were talking about hindi live, naka-record lang. Oh. We were talking about Jerry nakapunta ka dun sa dating bahay ni Jerry noong mga 2000s. Kasi yung nung wake niya, nakita ko yung niya, yung study niya na oo, yung ang dami, racks of books, racks of artworks, original, mga collections. Grabe, no? Nandun pa yung tingin ko hindi kasya yun lahat dun sa Comiquero Museum eh. Hindi, alam ko niro-rotate ni Eileen kung ano yung exhibit dun eh. Oo nga. I think this is the son of Alfredo Alcala. Really? Oo. Randy. Si Alfredo, nagkita ko kami kanina. Okay. Fred. Sa kabila. Anak ng isang haligi ng Philippine Comics. Iyan. Fredo, grabe yun, isa pa yun, no? Ibang klase. Wala naman ako signing. Tapos na kami. Yun yung mga mind blown ka talaga nang makita mo eh. Parang madiscover mo na Nandun may makakausap. idol mo si na Jim Lee. Pero pag nakita mo yung gawa nila, ibang iba eh. Okay, Diba? no? Oo, yung mga Yung iba talaga. shirts na yung long hair. Ikaw, nagdo-drawing ka rin ba? Hindi, wala akong confidence eh. Bakit? Wala, it just, mas napasulat ako at pa-video or photo. So, yun ang visual art ko, photo, video. Pero gano'n nga, meron kang comics documentary. Yung comics with a K, right? So, ako na, what's it? So that one, the film covers 12 years of work. Well, wow. Kasi sinimulan ko yun 2013. So when you When I discovered knew nothing. Oh. Bakit mo naisipan agad na parang gawa agad ako ng this is Ito yung kwento dyan. Oo. So, because of the hubris of the success of my first documentary called The Bladed Hand, so tungkol siya sa Arnis, major success yan globally. talaga. So feeling ko, kaya akong gumawa pa ng docu. So, nandun ako sa States 2013 para both i-launch yung Amazon DVDs, yung commercial release. Tapos, nagsimula ako mag-shoot ng isang documentary tungkol sa heritage ng Filipino cuisine. Pero nag-shoot ako ng mga restaurateur sa New York. Okay. And then, pagdating ko sa San Diego Comic Con, nakita kami ni Wills Portasio. Sabi niya, there's a lot of us Pinoys in the industry. There's people in DC and Marvel and Pixar and Disney. Sabi ko, talaga? parang duda ka pa. Oo, parang, yeah? Oo. Alam ko noon, Hanna-Barbera naka-outsource sa Manila, something like that. But anyway, sabi ko, sabi niya, yeah, I'll introduce you to those guys. Sabi pa niya, the Pinoys in Pixar call themselves the Pix Noise. Talaga? It's noise. Sabi niya, yeah, I'm friends with them. I can introduce you. Sabi ko, sige. Baka pwede akong gumawa ng docu tungkol dyan. Biglang nag-regret ako na sinabi ko yun. Bakit? Sabi, ino-overload ko sarili ko eh. May sinushoot na nga akong food documentary. Biglang sisingit ako pa nito na hindi ko pa natatapos. So you're that kind of guy na pag may sinabi ka, parang you need to follow through. Oo. So anyway, sabi ko, teka, nagsisisi ako nung sinabi ko yun. Sabi ko, lakad muna ako, balingan kita, Wilson. Lakad ako sa Artist Alley. 2 rows behind him. May nakita akong Alex Nino. Ha?
Totoo ba yan? Sandali konti. Akala ko kasi, wala na siya. Kasi nung nagpunta si Neil Gaiman dito sa Manila, nag-instigate siya ng writing competition, sinabi niya, tinawag niya yung grand prize, the Alex Nino Award. Eh, syempre, Alam mo. akala ko, you wouldn't name an award after somebody who's still alive, di ba? But anyway, I saw this living, breathing Alex Nino. I walked up to him, I introduced Is he aware na may ganong award? Si Andy Gaiman. Inuwento ko na sa kanya. Ano sabi niya? Sabi niya, So hindi niya alam. O siguro, hindi nagpaalam sa akin yun. ganun ba? Lako ka din, Gaiman. Hindi niya kilala si Neil Gaiman eh. Pero Tapos pinangalanan siya ng award. Ganun ba? Didn't mean anything to him. tapos tapos yun, nakausap mo siya, nagpapagtulaman. Oh, so sabi ko, meron akong documentary na gagawin. Pwede ko ba kayo ma-interview? Sabi ko, July. Sabi ko, babalik ako kasi ng November. Pwede ko kayo ma-interview. Sige, doon ka na sa bahay namin. Gano'n. Wow naman, di ba? Taga doon ba siya? Sa Seattle? Hindi, sa LA. Well, I met him in San Diego, pero he lives in LA. So sabi ko, sige, pinunta ako. We did the interview. Parang nag-drawing pa nga siya doon ng warrior. He's so gracious about drawing, no? Gusto niya kasi i-share sa kabataan. Hindi niya parati yung binibitaw na salita sa akin. Yung alandal mo, kalat mo yun sa para makita ng mga bata yan. Tapos nung sinabi ko, sabi niya kasi retirement piece niya. Sabi ko may book 2 pa eh. Sabi niya, bigyan mo na yun sa kabataan, kaya nila yan. Ako gagawa! Diba? Ganun yung iniisip niya parati na ma-share. Ayaw niya yung tinatago yung artwork. Naaasar siya sa mga tao na nagko-collect ng artwork niya na tinatago lang. Talaga? Ayaw niya yung mga tao niya. So gusto niya talagang makita yung tama nga naman, di ba? Ikaw, Randy, nakausap mo na si Mang Alex? Hindi ko siya naabutan sa All Indus. Nakausap ko yung dalawa niyang kapatid. Kasama ko sa animation. Yung si Paul, Si Paul. at si Lando ba yun? Oo, si Mang Lando tsaka si Paul. Pero si Randy kasama doon sa documentary. Oo. Siya yung anong poster. Oo nga pala, tama. Oo. Unmistakably Randy. Lalo yung paron. Ano pa siya? Resource person pa siya. Wala, umalis lang, babalik yan. Babalik yan. So nung pinag-usapan namin na kailangan ko ng I was trying to get some of the old timers to dumaan si Aileen. Sali ka. Ikaw ang sumali dito. Daan ako mamaya doon. Teka. Sama natin si Ate Aileen. We were just talking about you. Baka dapat ikaw dito eh. Thank you. Oh, man. Yun. So ito, resource person ko to si Mel. Ay, Mel. Randy. Si Mel nga dapat nakaupo dito. Oo nga eh. Si Randy. Na may interviews kami and then may point kasi na may discussion about the use of the Chinese brush. Kaya kakaiba yung look ng old masters. I was trying to get a couple of the old masters to shoot them drawing something with a brush. Pero none of them were available. Sabi si Randy, alam naman yung style ng mga matatanda eh. So I asked him kung available siya. Game siya. So we just discussed the parameters of the drawing. Ayun, tinira. Tapos ginamit yung brush ni Alfredo Alcala. Meron kaming pinag-usapan natin last time din sa podcast. Yung style nila, tapos yung mga old masters hindi masyadong na-adapt nung nung nagkaroon ng gap di ba? Na yung mga katulad din na
Alex Eloy, nina Jerry, nina Arnold Are. Hindi iba yung style nila eh. Can you talk about that? But, siguro galing ako dun sa old industry nga. Oo. Kasi noon, di ba, ano naman ang nangyayari parang pasa-pasa ng kaalaman ng mga nagko-comics. Oo. So, kung gusto mo mag-drawing sa comics noon, mag-a-assist ka muna sa mga veterano o pupunta ka sa bahay nila. So, nagiging aware ka dun sa ginagawa nila. Eh, nung nawala na nga yung Atas at Gasi, so wala na, totally nawala na. Kaya sila Jerry, sila Arnold Ar, ibang, ano na sila, ibang mundo eh. Oo. So, hindi na talaga naipasa sa kanila yung nalalaman ng Walang continuity. walang continuity. Oo, nagkaroon ng gap, no? Oo, ibang mundo na eh. Wala na, totally talagang Isang malalim na bangin eh. Tapos ang isang kinuwento mo, yung merong isang mama na nagbebenta ng mga Xerox, si mga ano? si Mang Billy Dondo, Oo, yun. kapatid ni Nestor. Yun. So, Kahit mo yun, maganda yun. binibenta niya yung mga Xerox ng mga gawa ni Redondo, ni Nakuching araw. Sobrang mura nga. Alam mo, kung may pera lang ako ng araw, pinakyaw ko yun eh. Biro mo yung isang nobela, halimbawa ni Redondo ng Darna, parang binibenta lang noon mga 100 pesos yung isang buong. Kasi ganun kamura. Wow. Ganun kamura. Tapos yun yung ginagawa nilang reference. Kaya yung mga dating artist ng Gasi, ganun pa rin ang style. Kaya nakuha niya yung style. Ginagaya namin yung gawa ni Tito tsaka Redondo. Di ba? Galing, di ba? Eh, kaso yun ang problema eh. Dahil nga ako, aral ako dun sa lumang style. Nung nag-drawing ako sa US, hirap na hirap ako. Talaga. Kasi kailangan ko mag-adjust eh. Diba? Superhero, tapos ang tagal ko talaga nag-adjust. Sinasabihan ka ng editor. Parang ganun. Eh, hindi naman, pero kasi diba nung araw kasi dito sa Mega Mall, may tambayan dito ng mga comics artists na nag-drawing sa Marvel DC, diba? So pag nakikita rin yung drawing ko, parang hindi ito pang Marvel DC, pang Pinoy Comics. No. So, katakot-takot na adjustment So, yung so ginawa. nagkaroon ng kumbaga inferior yung style, gano'n? Hindi naman. Hindi naman, siguro, ibang panahon lang. Ibang panahon. Kumbaga parang old school siya, hindi na siya uso. Yung mga superhero comics kasi, parang naging standard na yung very robust yung musculature. Oo. Hindi naman ganun mag-drawing ang Pinoy. Sobrang exaggerated yung mga diba? Oo. So, tsaka very technical yung makita mo very technical yung lines. Eh yung mga old school Pinoy, mga self-taught na basta titira tapos maganda na. Oo nga. Ibang ano siya. Sina Kuching, parang mga fraseta yun ang mga tingin ko, yun ang mga tinignan nila eh. Yung Diba? mga classic na mga illustrator. Oo, diba? Tsaka kitang-kita rin kay Kuching yung Norman Rockwell. Mga Rockwell. Kitang-kita yun. Yung pa yung isa, tatlo yun eh, sa Fraseta, Rockwell, yung mga bata-bata, yung ano yan. Sila NC Wyatt, yun ang mga reference nila. Hal Foster, Alex Hal Ragno. Yun. Foster. Yun ang mga reference talaga nila. Nakakatawa yan. Yung mga matatandang artist na, hindi nila trip ang mga gawa nila kay Jack Kirby eh. Kasi para sa kanila, parang mga cartoons yung mga trabaho nila. Diba? Mukhang cartoons. Hindi na masyado. Ang talk mo ngayon, sining visual. So you're gonna... Akong pa. Yung tungkol sa habit, alam niyo si Jay. Anong pinag-usapan mo doon? Well, kunento ko yung brush inking ng mga matatanda. Oo. Tapos pinag-actual ko yung mga students. Sino yung mga nakinig? Sila, hindi ko kilala yung Yung mga estudyante, gano'n. May ilan, Sana mga students. mga art students, di ba? Oo, kasi marami magagaling eh. Oo, talaga? Marami magagaling. Ayun, yun pag-usapan natin ngayon. Kumbaga, kasi we have always parang long for yung nostalgia ng past ng how great Filipino comics was. So let's talk about the future naman. Kasi right now, makikita mo, ang gagaling ng mga nandun. Meron ako nakita dun sa side doon na
Nalimutan ko ang pangalan nila eh. Tatlo sila eh. Ang gaganda ng comics nila. Yung isa ka parang pwede na nga pang Marvel eh. Di ba yung isang nandun? Sabi ko, tinanong ko nga siya, meron ka na bang nagtrabaho ka na ba sa professional na comic book artist ka? Hindi pa daw. Hindi daw. First yung comics yun. Okay. Diba? Tapos siya, first na independently published. Tapos original comic niya. Tapos ang ganda. Basta yun. Tatlo sila. Tapos yung isa, dating sculptor daw siya. Tapos nag-switch siya sa comics. What can you say about that? Parang kasi kayong dalawa might be the comics historians sa community eh. Kasi because of your documentary and you, 'di ba, your collection and experience, what can you say about that? Siguro yung access kasi nila sa information ngayon, so ang dali. Oo. Mga books, sa mga artists na iba, ang dali mong access na yun eh, online. Diba? Hindi kaya nung araw kasi, ako lang nun eh, maghanap ako ng book about human figure. Ikot ka ng buong Metro Manila para ako makikita talaga. Ang hirap eh. Tama. Yun, kaya ang mga bata parang ang bilis gumaling. Tapos, hindi ka na mahihirapan kasi manood ka lang ng YouTube video. Ipapaliwanag sa'yo, detalye kung paano mag-drawing ng mata. Ganun kadali eh. So kung meron kang intuition talaga na kumbaga natural artist ka, 'di ba? Ang dali nga natin eh. Paano mag-drawing ng kamay? Itatype mo lang sa YouTube. Tutorial na nga. Ang dali eh. So, dali. Oo nga, no? nangyari nga po yan? Tapos yung mga digital tools pa, yung mga Ang dami. Clip Studio Paint, di ba yung comics, Manga Studio. Tapos pwede na mamili ng iba-ibang brush o iba-ibang pen tips. Talagang sobrang detalyado na even yung mga master painters, may mga video na ano ang technique ni sino tong mga European painters na mga magagaling talaga sa mga human figure. May mga ganung sobrang Loomis, di ba yung explain style. kaya ang galing tuto ngayon ng mga Style. Di ba si David Pitch, di ba? Kasi parang gusto Stream siya ng stream. So siguro yun nga, yung access nila madali. Well, definitely nakatulong yun. No? Kasi dati, naalala ko, nagko-comic strip ako. Parang kailangan ko ng reference ng motor na yung big bike ng Harley Davidson. Saan ako makahanap nun? Dapat mukhang Harley Davidson eh. So, pumunta pa ako ng National Bookstore doon. Nag-sketch ako. Okay. Para makuha ko kung ano yung itsura ng Hindi ko binili magazine. Ni-sketch ko lang ng konti. Kaya ginawa ko. Eh ngayon, isang Google mo lang sa telepono, kita mo na eh. Di ba? Oo nga naman. Ang nakikita ko lang na so ngayon kahit na wala tayong thread connecting to the old masters, we're facing a potential new style because of the access to information, access to new lessons, access to new ideas. So, may potential na mag-evolve na naman into a new style that may be completely disconnected from the past, but it's also something going to be unique. Uniquely Filipino, no? So, there's that potential. Actually, parang naano ko yun eh, sa P-pop ngayon. Kasi parang may revival lang Yeah. ang Pinoy music eh. Parang the same spirit nung panahon nung 90s na parang meron eh. Parang even though magkakaiba yung mga genre ng ibang mga, let's say, Beanie, SB19, tsaka nung, let's say, yung Janela, R&B na band yun eh. Yeah. Tapos, pero parang nasa isang vein lang sila ng espiritu ng musika na hindi mo maipaliwanag. Meron din kasi it's the same with music. There are great mimickers, technically proficient musicians, but they are basically mimickers. And then there are the innovators. So, both have a chance to create something new, but yung mindset lang, are you gonna stay here or are you gonna innovate? So it's the same with art na kung nasanay ka sa
hina-sharpen mo yung skills mo na kaya mong mag-mimic ng kahit anong art style, ano gagawin mo dyan? Are you gonna stay mimicking lang or are you gonna come up with something revolutionary? Correct. Oh. So, let's go back to your dito, documentary. Ano yung pinaka-main takeaway mo dun sa documentary? There are several points that I'm trying to make with the documentary. We gotta start our history somewhere, and the point that I chose is the 1970s. Okay. There's mention of the earlier works from the like Kenkoy, 50s and 60s, the golden age. Pero yung 1970s yung naging pivotal sa careers ng marami. So, doon ko sinimulan yung history lesson. Pero, we're not dwelling on that. We're moving towards the present where ano yung mga circumstances na nagpaunsat ng comics sa Pilipinas. Andiyan yung influence ni Will Portacio sa independent comic scene. Kaya ka nagkaroon ng alamat eh. Tapos from there, naging instigator din si Jerry Alangilan sa local scene. He had the privilege of working for the big two publishers in the US, but he also insisted that we create our own. So ang laking bagay na. So yung ganong influence nila, it echoes here. This is happening. And then to this day, yeah. See, this is all happening to us. People insisted na gawin natin to. Oo. Oo nga, no? People of influence insisted that we do this. That we keep on doing this and don't stop doing it. And so, yun. Actually, na-realize ko lang yan ngayon, now that you said this, parang how sweet it is that there's a Filipino in the image revolution, no? Yeah. Diba? Na parang may contribution din talaga yung Pilipinas through Will Portacio. Yeah. Parang nag-connect nga siya. Oo. Halimbawa, kung wala si Jerry nung time yun, I don't think na baka hindi ganito kalakas yung Iba yung Could be. intensity ni Jerry talaga eh. Could be. Oo. Kasi nga nag-work siya sa Big Two, Oo. and then may passion siya para ituloy yung magiging creator sa Pilipinas. Kaya nga siya kaya nga siya very passionate dun sa mga opinions niya eh. Diba? Kasi he Yeah. feels really strongly. You need strong opinions. Oo nga. At the Kahit same time, tinatingala niya si Wills, which is nasa American comics naman. So, dugtong-dugtong ngayon. you may not agree with certain opinions, but we all benefit from strong opinions. Correct. Whether you like them or not. And And then so from the Will Portacio Alangilan inspiration, we go to the discovery of the likes of Arnold Are of revitalizing comics through the use of local mythology. So Arnold, of course, that led to what every other Aswang comic that came about. Although they were tackled before in other comics in the old times, pero yung proliferation ng aswang stories, no? si Arnold na nagsimula niyan. And then, because of that, we now have females who are leading the pack in horror comics. And it's incredible. So the likes of, I'm a big fan of Ren Galeno. Sila Choknat-san magaling, sila Mitzi. Magaganda rin yung mga works ni Tepa eh. Hindi siya horror, pero iba eh, may yung slices of life kasi yung current work ni Tepa eh. Although she got famous for her Mactan, di ba? But yun, so you know, this bunch of females leading the pack. And it's incredible because 10 years ago when I
started my immersion here, ilan lang sila. Oo nga. Buti nun. Si na Sherry pa lang nun eh. Ilan lang, si Sherry, si Tepay, Oo, si Depay. alam ko si Ailes, di ba? Si Ale. Oo, si Ale. Si Iles, oo. Si Ailes. Ailes ba? Ailes, sorry, Ailes. Sino pa ba? Asawa ni Tagailog. Oo, si I haven't met her yet. Andito siya kanina eh, nagpaano sa akin. Okay. Ako yan. Sorry, nalimutan ko ang pangalan Yeah. niya. Basta. So yun, now, ang dami na nila compared to 12 years ago. Dami mo, halos lahat ng table, merong isang mga nag-share. And their stories are great. Tsaka yung iba, hindi mo, like Mauno Sekai, she's creating, tawag dito, Mga historical kay Mao, di ba? historical at saka mecha. Meron siyang mecha. mecha, di ba? Oo. So parang, So, you have all these females leading the pack. Parang, it's because some old folks insisted na gumawa kayo ng comics. oo nga, no? Iyan. Dati si Jack Ting Lim. Okay ka na? Nagpagawa siya ng konti. Pero, Mahaba. Sabi ko si Gino rin sa akin. So yun. So the film takes us to the present state of things. But aside from that, the other point na gusto kong ipahiwati. In the 70s, we had Filipino illustrators as the go-to illustrators, the renowned illustrators around the world. Now, because of all that's happening with the rights selling, umabot na tayo doon. Yung intellectual property na, whereas before the Pinoys would draw for the intellectual property of the big two publications, ngayon yung intellectual property natin is on the rise. So it matters na Pinoy stories are now getting attention around the world. ang sabi ko nga dyan din sa podcast is baka mauna pa yung mga foreign na na mga TV show creators na mga, 'di ba? Na mag-tap dun sa original IPs natin na mga bago. Kasi tayo yung local natin kasi stuck dun sa mga dati. I have nothing against that, but parang so it's about time siguro na you try other characters, 'di ba? Yeah. Para mag-move din. Kasi magbe-benefit din naman yung dati eh. Kasi parang Oo. magpapahinga pag nagsawa yung mga tao sa let's say Darna, di sinong Yeah. magiging negative to Darna rin yun. Diba? Right. So, Kung hindi na pangalagaan din. diba? Lalo na kung basta-basta lang ang magiging execution. Right, So, right. let's kaysa magawa ka ng mga parang rip-off na katulad ng Victor Montanggol. Di ba? No offense to sa mga creators doon. I'm sure they tried hard. Pero, alam mo yun, it's still a blatant rip-off kasi. Di ba? And there are there are lots of other characters na already available, already established for years that they could have used, di ba, para mas planado na kaysa yung gagawa ka lang ng shot in the dark. Tsaka minsan, actually may karanasan ako sa ganyan eh. Yung formula lang ng mga old thinking ng mga Producers? nasa film industry. Kasi meron akong ginawa before na ang title man nila Underground. Oo. So ginawa ko siyang novel, pinasa ko siya sa publication. Yung binasa nila, okay naman daw, pero sabi sa akin, lagyan mo ng love story, may bida, tapos Para parang hindi naman pasok. Formulate. So, binigay ko siya ni YY, tinanggap lang ni YY. So, ano yung original kong ginawa? Nilabas nila, yun nga lang, naging serial. Pero at least, di ba, meron ka ng buo na yung ano mo eh, tapos lalagyan mo ka ng palamuti, di ba? Ano ang naisip kong side quest lang. Ang naisip kong dahilan diyan kasi parang when the big networks parang I think when they choose an IP to develop, parang nakaano na parang pwede na siyang gagawa ka ng music para sa artist nila. Pwede na bibigyan ka ng kanta na pwede ring maging
theme song ng isang telenovela, ng isang pelikula, di ba? Tapos yung storya, kailangan may magagamit nila yung mga love themes nila, di ba? Tapos pwede mong gamitin yung theme song na naka-ready na, di ba? They have to, ano yun, kailangan maging symbiotic yung with their showbiz full of talent. Kaya nga kaya nga yung mga nangyayari sa P-pop, lalo na yung sa SB19. Kasi they're essentially indie artists eh. Kasi yung ano nila, yung company nila 1Z, sila na mismo may-ari nun. So independent sila pero it's big enough that they can produce concerts in the Philippine Arena. And nanood kami nun nung Philippine Arena concert nila. Halatang sila yung may control eh. Kasi walang mga awkward na mga product placement, mga ganyan. Right. Talagang alam mo na sila yung nag-ayos no, creatively sila may hawak. And kita mo yung ibang kanta nila, meron silang kanta na eh, manananggal, di ba? Tingin mo ba papakanta nila kay ano yun? Kay sino ba? Kay Sarah Geronimo? Hindi siya, iba. Ang galing-galing naman ni Sarah Geronimo. Pero hindi nila ano eh. Baka si Jed Madela, kakantayin ba niya yun? Di ba? Hindi, pero meron, kaya alam mo na ano eh, na para sa kanila yun. Kumbaga, hindi sila hawak ng ano eh. Kaya ibang-iba yung formula na makikita mo sa kanya. Kaya fresh na sila sa mga tao. Saka siguro parang namumulat na rin yung mga producers at yung mga publication kasi nga yung paglabas ng mga indies bago eh, fresh ideas, pero ang daming fans, ang daming pick up, di ba, ang daming so baka siguro may realization na sila ngayon na pwede naman pala yung mga ganito eh. Oo nga eh. Kasi dati hindi natin pinapansin. Kaya nga proof of concept yung nangyayari sa P-pop ngayon. Na na parang kasi ginagaya na siya ng yung ABS-CBN, yung Bini nagiging mas Bini kasi hawak ng ABS-CBN eh. Mas nagiging na sila, adventurous na sila sa pagpili ng kanta. Well, even online yung hindi natin kilala siguro sa natin, sa circle natin. Pero magugulat kayo, yung mga fanbase sa internet, ang lalaki, di ba? Halimbawa yung mga flip-top artists, Oo. grabe, million. Grabe, di ba? Oo. Samantalang hindi naman natin narinig sa radio yung mga Kaya nga. pero sa YouTube, grabe, magugulat ka sa Exactly. At saka doon, merong ibang another ibang rabbit hole pa yung flip-top kaysa doon sa yung mga P-pop. rapper, di ba? Nakakatuwa lang kasi finally, when hindi ko ma-describe yung experience nung simula at bukas concert nila sa Philippine Arena. That a Filipino act once sold it out twice, 2 days in a row. Diba? 55,000 capacity. They sold it twice. Tapos yung quality nung stage, everything. Talaga, sabi, wow, kaya na talaga. It was really a world-class production. Oo nga. Di ba, kahit Eraserheads, hindi nakita yun eh. Hindi nagawa ng Eraserheads yun. Di ba? Kahit... Ganun kalaking Oo. Yeah. So, well, of course, yung internet, social media, and Spotify, it's a huge help. Wala namang din ang Eraserheads ng mga ganon. So, Yeah. di ba? Pero ang kagandahan ngayon, yung freedom na nagagawa ng mga artists, hindi na gaya before. Like sa visual arts world, wala na daw ngayon kasi mga movement ng, halimbawa, before meron pang mga expressionism, impressionism, mga cubism. Sa gallery world, wala na rin lumalabas na ganun eh. Masyado nang free yung mga artists. Kaya yung mga painting ngayon kung saan ang gagaling ng influences. Biglang European, tapos biglang may touch ng Japanese. Sobrang free na yung mga artists. Which is, maganda naman kasi nga yung freedom ng artist. Pero nga, wala nang movement na lumalabas ngayon gaya noon. Masyado nang, parang open market. Kaya tama yung sabi mo, Jay, baka sa comics kasi ganun din. So sobrang
lawak na ng Oo. pagkukunan mo. Baka may bagong mag-emerge na style. Mag-evolve yung lahat into something else na hindi natin alam. Pero yung mga exhibits mo, kumusta? Natigil siya Natigil? dahil sa ang dami kong pinagagawa. Oo. Pero kaya pa sanang iikot yun sa buong Philippines. Pero mga, saan ka nakabunda? Luzon, Visayas, Mindanao, Nagawa mo yung ano? hanggang sa Davao. Oo. Actually, ang hindi lang natuloy yung sa yung Marawi. Talaga, bakit? Kasi yun yung time na after few months, pag nagkaroon ng buba, June 20 tuloy. Oh, Hindi shit. natuloy. Ano naman yung reception ng mga iba't ibang parte ng iba't ibang parte ng Pilipinas? Ano, May differences ba in every location? wala naman. Wala naman. Naglabasan yung mga kasing edad ko na or matatanda sa naalala nila yung comics ng araw. Talaga? Na kinikwento nila na nasa Samis or Kasi isang interesting na kinwento sa akin dun sa mga sa podcast series for Peacock. Yung isang yung sa Kawangis. Oo. Ang Kawangis, nag-ano sila sa sa development board, Philippine Development Board. Basta book development. National Book Development Oh, yun. Board. So, ano siya? Pumunta sila dun sa isang convention, tapos merong mga nag-iikot daw ng mga galing sa gobyerno para Yung mga buyers. oo, 'di ba? So, yung mga galing sa government, ano siya, tawag dito, parang yung iba doon, dinaanan lang sila. Hindi sila nag-stop. Pero yung ibang tumigil doon, parang tumigil lang dahil kailangan daw tigilan namin lahat eh. Tapos merong ibang konti lang, may comics na pala. Di ba? Pero parang actually medyo nakaka-dishearten yun kasi this is parang National Book Development Board. So hindi sila familiar sa comics. Di ba? Di ba No, ang difference ngayon, actually NBDB has been throwing a lot of support into comics. Oo nga eh. Oo. So, ang nangyayari is, yun ang isa pang bagong pagbabago sa current state of things. Dati puro ka mga indie comics creators and indie publishers. Pero dahil natunugan na ng NBDB, ang dami ng support. So, to the point na sa mga rights selling abroad, the totality of Philippine literature, including comics na, comics ang nangunguna sa rights sold. Wow. Para more than half of rights sold abroad, comics genre. 60%. 60%. Pare. Ganun na kalakas. Oo nga eh. 60% saan yung numbers na yun? Sa NBDB. Ang dami nga ngayon, di ba? Sila F.A. Del Rosario, yung mga yung mga Pulsar, diba? Yun ang target nila eh. Ikaw, meron ka bang na... Kaya yung wala na tao sa Maynila, matatranslate na siya into 4 languages. Well, 5 kasi kasama ng English. Nilabas niya last year, National Book Award. Grabe. Ito, ikaw, Ay, Alandal. yung Alandal, yung rights yun. Sino may hawak ng rights? Alandal yung After 13, Ilan na siya? German? French? German, tsaka Burmese. Kami Burmese na. Burmese? Wow. Tapos may US version dapat Well, nalalabas. makes sense kung Burmese, di ba? Kasi may ano eh. I think sa... Yeah, but it was one of the early books na nabenta or translation. Hanggang kailan, ano yung terms ng rights? It's a certain number of years. Mas mapilik sa'yo. Or i-renew, depende. So, kung okay ba siya na kung kayo kitaan doon pag nakabenta ka? Is it, It helps, pero it's still not enough. Halimbawa, yung iba dyan maraming, like one book here has maybe 7 translations.
that helps kasi that's income. But in my case, hindi pa bawi dun yung ginastos ko sa fees ni Alex Nino. Ako kasi gastos mo yun, sorry mo. Sarili mo gastos yun eh. So, but you know, it helps because you know, it's income. Saka ano, may ibang avenue ng mga authors, especially sa comics. Kasi imagine, kung yung book mo maging parang lulog ka rin sa Harry Potter na merong 200 translations. Lahat ng bansa yun meron kang royalty. Oo, no? Diba? Ganun kalaki. Pero parang ang hirap yung animate nung Alandal, no? Ano gagawin nila doon? Kailangan ibang art style. Oo, di ba? Yeah. So, ano mga options? May mga film first pa. Wala pa naman. Magpapaalam mo Sa'yo. na ako. Ako rin. Sige. Oo. Yung publisher ko. Yes. Salamat. It's a great convo. Salamat. Oh, salamat, Jay. Bukas And andito ulit May ako. utang pa akong dalaw sa'yo, pare. Gagawin natin yan. oh, mangyayari yan. Oops. Thank you, Gerald. Yeah, thank you. Thank you. Paalam.